Ikinamakamada naman ng bagong pinuno ng PhilHealth ang mga hakbang na gagawin para solusyonan ang maraming problema sa ahensya. Matatandaan na pangunahing problema ng PhilHealth ang mabagal nitong serbisyo at makupad umanong pagbabayad ng claims ng mga pribadong ospital. Eden Santos sa balita. Parang tinitingnan ko rin po ang PhilHealth na may sakit. At inaalam ko rin po ano yung lunas. Sa press briefing sa Malacanang ay inamin ni PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado na napakalaking hamon sa kanya ang bagong posisyon. Gayunman, kailangan muna niyang pag-aralan na mabuti ang mga proseso na dapat gawin at baguhin sa PhilHealth para maisakatuparan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing tuloy-tuloy ang serbisyo at palawigin pa ang mga benepisyo. Magugunitan na pangunahin sa naging problema ng PhilHealth ay ang mabagal na serbisyo at pagbabayad ng claim ng mga pribadong ospital. Dagdag pa niya na problema rin ang financial reporting at benefits management na kailangang ayusin. So yung kaakibat ng efficiency kasi, kung ano man yung makukuha natin from the wastage, yun yung gagamitin nating pagpalawig ng benepisyo. Isa pa dyan, yung tinatawag na computerization ng ating sistema. Kasi yung pag naipata sa tupad namin yung digitization, ay magagawa rin natin na yung mga claims ay mapa-flag din yung mga claims na maaring sumosobra o yung maaring kung tawagin ay may halong katakataka kung bakit ganong kalaki yung mga claims nila. So, ayusin din natin yung pagtatag nun through digitization. Kabilang din ang aligasyon ng korupsyon at kinukwestyong 89.7 billion pesos na pondong inilipat sa National Treasury mula sa PhilHealth sa mga isyong haharapin nito. Pero hahayaan daw muna ni Mercado na umusad ang proseso ukol sa mga isyong ito. Illegal, unjust! Illegal, unjust! PhilHealth Fund transfer! Nitong Martes ay lumusob sa Korte Suprema ang ilang grupo na tutol sa paglipat ng pondo ng PhilHealth. Hindi pwedeng basta na lang natin iaakusa ng walang pruweba. But moving forward po, pag na-digitize or na-digitalize yung sistema, medyo po mas mapaplug natin yung mga potential opportunities dahil hopefully nga magka-AI as was stated earlier, magkakaroon na po ng red flagging. So at least the system itself will self-correct or will prevent or at least mitigate any opportunities for those allegations. Sa issue po nung 89.7 billion na binanggit nyo, sa kasalukuyan po meron na pong proseso na nangyayari sa Supreme Court. We respect the process that the Supreme Court is undergoing and we will abide by whatever ruling the Supreme Court will have. Kinumpirma naman ng opisyal na sa kanyang pagpunta sa PhilHealth office ay una niyang hiningi ang kopya ng budget na inaprubahan at ano ang bagong budget ng ahensya. Pero for now po, ang unang nasa priority areas ko rin po is actuary. So kailangan po ma-estimate actually ano ho ba talaga ang benefit cost vis-a-vis the collection. So yung actuary po napaka-importante nun. So palalakasin namin yung actuarial capacity ng PhilHealth para makita rin natin kung ano po yung tamang pondo na kakailanganin. Doon po tayo magbabase ngayon and hopefully kung magkano po talaga yung reserve fund, kung magkano po yung dapat na nakapaloob doon sa benefit fund. Pero yun po iaaralin pa. So kailangan po muna datos. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.